good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Araw po ng Monday, start your day right. Huwag po tayo makalimot una sa lahat na manalangin at magtagubilin upang tayo po ay patnubayan sa atin pong mga paggawa. Mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo na isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po, makakasama natin ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI, Payatas A, Quezon City Chapter, para tayo naman po ay sama-samang sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan sa dako po na yan. Makibalita tayo kay Brother Ryan Hadukana. Brother Ryan, good morning. Rise and shine. Good morning, Kuya, at rise and shine, mga kasambahay. Ngayong araw ay narito po tayo sa Atis Covered Court ng Barangay Payatas A, Quezon City upang magdaos ng ating free haircut at mamahagi ng libreng paalmusal sa ating mga kababayan. At nasa aking pong likuran ay ang mga volunteers natin mula sa MCGI ng Payatas A Chapter upang magbahagi ng good vibes at pag-ibig sa ating mga kababayan. Pero bago yan, mga kasambahay, ay babati po muna kami. In 3, 2, 1. MCGI cares, MCGI shines, rise and shine, Kuya! Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig! Balik po sa inyo, Kuya! Maraming salamat, Brother Ryan, at sa inyo pong lahat, sa ating mga kapatid na natin ngayon. Salamat sa inyong pakikipagkaisa. Patnubayan po kayo ng Panginoon at dalangin namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Babalikan ko po kayo mamaya in a little while para alamin sino po ang ating namang sasaklolohan dyan sa dako po ng Payatas A sa Quezon City. Keep on shining and keep on caring. At isang malambot at malasang ulam po ang ating namang tutuklasin ngayong umaga, ang braised pork ribs. Paano ba itong iniluluto? Tunghayan natin sa atin pong Cook It Right. Maayong buntag, Kuya. Maayong buntag, mga kasambahay. Ang recipe natin ngayon ay perfect partner para sa kanin. Tama. At madali lang lutuin, Angkol. Tama, kung ang hanap nyo ay pork dish with a twist. Introducing a braised pork ribs. Complicated kung pakinggan, pero simple lang palang gawin. Tara, magluto na ta! Let's cook it right! At luto na ang ating braised pork ribs. Mga kasambahay, alam nyo ba na ang pork ribs ay isa sa pinakamasarap na bahagi ng baboy? Juicy at full of flavor. Kaya tara, tikman na natin, Angkol. Tara, kain na tayo. At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Ang sarap. Ang juicy. Kuha ba tayo?
Sa atin pong wonders of creation, hindi po natin ito nakikita pero ito ang isa sa pinakamahalagang nilikha ng Diyos, ang hangin. Paano nga ba nito pinananatili ang buhay sa mundo? Panoorin natin sa atin pong wonders of creation. Sa iba't ibang mga bansa, may ganitong mga bugtong. My leaves in the wind sway and dance. Gust of me make the branches prance. What am I? Without me, words could never be spoken. Breaths could not be taken, though I have no form and cannot be broken. What am I? What has no weight, can't be seen, and is all around you right now. Sa atin naman, sikat ang hayan na, di mo nakikita na bugtong. Hangin ang sagot sa lahat ng mga bugtong na ito. Isang perpektong halimbawa kasi ang hangin sa isang bagay na hindi maikakaila, ngunit hindi makikita. Napapansin mo na lang dahil nakalilipad na ang saranggola, sumayaw na ang mga dahon sa puno, at nang naihihiwalay na ang ipa sa butil ng bigas. Ano-ano pa nga ba ang mga kabutihang na idudulot sa atin ng hangin? Pag-usapan natin. Ang hangin ay mixture or halo-halo ng mga gases na nakapalibot sa mundo. 78% nito ay nitrogen, 21% naman ang oxygen, at ang naiwang 1% ay ang mga gases na argon, carbon dioxide, neon, helium, and more. Sa pangkalahatan, ang balanse ng oxygen at carbon dioxide ang nakapagpapatuloy ng buhay sa mundo. Ang oxygen para sa paghinga ng mga tao at hayop, at carbon dioxide naman para sa photosynthesis ng mga halaman. As a vital life support system, ang hangin ay isang top priority need ng tao at hayop. Unang-una sa lahat dahil sa respiration o ang paghinga. Hinihinga natin ang oxygen at ang ating katawan ay may mekanismo na maihatid ito sa mga parte na nangangailangan sa pamamagitan ng dugo mula sa lungs. Nasa pormang hangin din ang inilalabas natin bilang waste, ang carbon dioxide. Ang hangin ito naman ay ang kinakailangan ng mga halaman na naglalabas naman ng oxygen para sa tao at hayop. Ang give and take relationship na disenyong ito ng kalikasan ay ang isang malaking rason ng survival ng halos lahat ng mga buhay na nilalang. At itong lahat ay nangyayari lingid sa obserbasyon ng ating mga mata. Ang hindi nakikita na hangin ay siya mismong instrumento para mabuhay tayo at makapagbigay buhay. Ang ikalawang life support system need na naibibigay ng hangin ay ang combustion. Gaya ng respiration, sikretong sangkap din ang hangin para magkaroon ng apoy o fire. Napadali ang pamumuhay ng mga sinaunang tao dahil sa pagkadiskubre nila sa apoy. Ngayon naman, sa tulong ng teknolohiya, hindi na mabilang ang mga gamit ng init at liwanag na naidudulot ng apoy mula sa pagluluto o kahit man lang sa liwanag na galing sa kandila hanggang sa mga powerful engines para sa mga sasakyan. Nagsimula lahat sa combustion. Ang ikatlo ay ang pagiging sanggalang ng hangin. Ayon sa mga eksperto, kinokonsidera nila ang hangin bilang isang superhero shield. Ang ozone layer na gawa rin sa hanging hinihinga natin ay nandoon din sa itaas na sumasala ng rays na galing sa araw. Binablock nila ang mga masasamang rays tulad ng ultraviolet rays para iwas sunburn at pag-init ng sobra ng mundo. Kung iintensyoning pag-usapan o pansinin ang mga bagay-bagay, mayroon tayong mga impormasyong nalalaman na parabang encompassing lamang, na may hangin na hinihinga ito
na kailangan para sa apoy at nagpoproteksyon mula sa araw. Ngunit kung iisiping maigi at pagtantuhing may gumawa sa hangin at itong lahat ay malayunin niyang idinisenyo para sa kanyang mga nilikha, ay marirealize din natin na kay daming mga bagay na ginagawa niya na lingid na sa ating mababaw na kaalaman. Salamat sa ibinigay niyang pahintulot sa siyensya at sa pagiging mapanuring naturalesa ng tao, na pagbibigyan tayo ng pasilip sa lawak ng kanyang kahiwagaan sa pamamagitan ng kanyang mga wonders of creation. Madalas akala po natin ay simpleng problema lamang sa tiyan ang pagdudumi, pananakit nito, o kaya yung pagbabago po doon sa ating mga pagdumi. Pero alam niyo po ba na ito'y maaaring senyales ng intestinal cancer? Ano ang mga dapat nating bantayan at kailan tayo dapat na magpatingin sa espesyalista? Panoorin po natin ito. So now you know. Madalas na pagsakit ng tiyan, hindi maipaliwanag na pagpayat o pagbabago sa hugis o dami ng inilalabas na dumi. Maaaring hindi ito simpleng problema sa sikmura, kundi senyales ng intestinal cancer. Pero ano nga ba ang intestinal cancer at bakit mahalagang maagang matukoy ito? Ang intestinal cancer ay maaaring mangyari sa large intestine o ang tinatawag na colon cancer, at mayroon din sa maliit na bituka o ang small intestine cancer. Nagsisimula ito kapag ang normal na cells sa bituka ay nagkakaroon ng abnormal na paglaki o pagdami at hindi na makontrol. Ilan sa karaniwang sintomas ng intestinal cancer ay ang pagbabago sa hugis o sa dami ng inilalabas na dumi, pakiramdam na hindi lubusang nailalabas ang dumi, pagsakit o paninikip ng tiyan, dugo sa dumi o maitim na dumi, at pagkaramdam ng pagod at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. May ilang pagkakaiba sa sintomas, depende sa bahagi ng bituka na apektado. Kapag may colon o large intestine cancer, mas kapansin-pansin ang pagbabago sa pagdumi, dugo sa dumi, at abdominal discomfort. Kapag small intestine cancer naman, maaaring magdulot ng abdominal pain, bloating, pagsusuka, at minsan ay hirap sa pag-absorb ng nutrients na nagiging sanhi ng panghihina. Ilan sa mga posibleng sanhi o risk factors ng intestinal cancer ay ang family history ng intestinal cancer, polyp sa colon na hindi agad natanggal, diet na mas madami ang pagkain ng processed foods at mas kaunti ang pagkain ng fiber, paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak, obesity at sedentary lifestyle, at chronic inflammatory bowel diseases tulad ng Crohn's disease o ulcerative colitis. Kapag hindi agad natukoy at nagamot, ang intestinal cancer ay maaaring magdulot ng pagbara sa bituka o bowel obstruction, severe anemia dahil sa patuloy na pagdurugo, pagkalat ng cancer sa atay, baga o ibang bahagi ng katawan, malnutrisyon at panghihina, at mas mababang tsansa ng paggaling kapag hindi agad ma-diagnose. Para mabawasan ang panganib at maagapan ang intestinal cancer, mahalaga ang regular screening tulad ng colonoscopy, lalo na kapag 45 years old at pataas o kung may family history. Healthy diet na madaming fiber intake na mula sa gulay, prutas at whole grains, regular na ehersisyo at pagpapanatili ng tamang timbang, at ang pagpapatingin agad sa doktor kapag may tuloy-tuloy na pagbabago sa pagdumi. Sa mga kaso na may kumpirmadong intestinal cancer, maaaring irekomenda ng doktor ang surgery para alisin ang tumor, chemotherapy o radiation therapy, depende sa stage,
targeted therapy sa piling kaso, at long-term monitoring para maiwasan ang pagbalik ng sakit at matukoy agad ang komplikasyon. Kung may nais pang malaman tungkol dito, mas makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na healthcare professionals sa inyong lugar. Tuwing nagpapalit po ang taon, madami ang nagsisimula ng tinatawag na resolutions. Pero madalas, hindi naman nagtatagal. Paano kung ang susi ay hindi motivation, kundi sistema at routine? Alamin natin kung bakit mas epektibo po ang pagbuo ng sistema kaysa sa umaasa lamang tayong basta sa motibasyon. Ito po sa ating You Can Do It. Focus less on chasing motivation and more on creating routines that support the life you want, especially on days you don't feel like trying. You can do it. Balikan na po natin ang ating mga kapatid naman sa dako ng Payatas A, Quezon City. Alamin natin sino po sa ating mga kababayan ang ating sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Muli, si Brother Ryan Hadukana. Brother Ryan, good morning once again. Rise and shine. Good morning, Kuya, at Rise and Shine, mga kasambahay. Sa ngayon ay patuloy po tayo nagbibigay ng ating libreng serbisyo dito sa Barangay Payatas A. At pagpasok po natin ng venue, sasalubungin po tayo ng ating registration area kung saan pwede pong magpalista ang ating mga kasambahay na gustong magpagupit dito sa Atis Covered Board. At sa kabilang dako naman po ng ating area, ay matatagpuan naman natin ang ating pong free breakfast para po sa ating mga kababayan dito sa Barangay Payatas A. Habang nakapila po sila ay pwede po silang mag-almusal dito po sa ating breakfast area na pwede po tayo kumain ng dugaw na may kasamang itlog at syempre may pa-snacks pa tayo at juice. At para naman po sa pinaka-event natin ngayong araw, yan po ay ang ating free haircut para po sa ating mga kalalakihan na kababayan. Ayan, nandito po yan, naka-station sa pinakagitnang parte po ng ating venue dito sa ating covered board.
Ayan po ang ilan sa ating mga serbisyong ipinamamahagi at ibinibigay ng libre sa mga kababayan. At isa po sa ating mga kasambahay na nabigyan po natin ng benepisyo at napaglingkuran po natin ngayong araw ay si Kuya Rocky. Kuya Rocky, hindi ka po dito, kaunting usapan lang po. Kuya Rocky, kumusta po kayo? Kumusta po yung experience natin dito sa free haircut po natin? Ito sa lahat maraming salamat sa MCGI, sa MCGI Cares, sa free haircut na to. Napakalaking tulong sa atin po. Salamat po sa Diyos, Kuya Rocky. Kuya Rocky, gusto ko lang pong itanong, ano po ba yung tulong na naihatid po ng ating serbisyo po ngayon sa inyo at sa ating pong mga kababayan kapitbahay dito po sa area ng Payatas? Una sa lahat, siyempre napakalaking tulong na itong free haircut kasi hindi naman lahat yung makakabilagan ng may pampagupit agad-agad. Napakalaking tulong at yung mga kabataan natin na ngayong pasukan, lalo na ngayong pasukan. Ngayong pasukan, papasok sila ng presko at paggupitan pogi. Mga pogi, mga estudyante natin na papasok sa school. Pero Kuya Rocky, baka may gusto po kayong batiin. Nakikita po tayo mga kasambahay natin sa TV. Bati po kayo. Mga kapitbahay dyan na ngayong araw, baka kung sakaling mapapanood nyo po, ay pumunta po kayo dito sa ating support na may libre po tayo free haircut galing sa MCGI Cares. Salamat po sa Diyos, Kuya Rocky. Bukod po kayo, Kuya Rocky, mga kasambahay, kasama rin po natin ngayong araw ang ating pong barangay chairman ng Payatas. Ating pong kausapin at kumustahin si Kapitan Rascal Doctor. Good morning po, Kapitan. Good morning sa lahat po. Morning. Baka may nais po kayong batiin, Kapitan. Bagi po tayo sa ating mga kasambahay na nanonood ngayon. Actually, Happy New Year to everyone. No? Sa lahat po ng ating kabarangay at ang ating pong mga kabataan ngayon na nakapila para sa free haircut. Maraming salamat sa inyo. And of course, yung MCGI Cares, no? Mula nung umupo ako, nandyan na kayo. Sa inyong mga prayers, thank you very much sa inyo. 2 taon na po akong nanunungkulan. Thank you very much. Salamat po sa Diyos, Kapitan, at salamat po sa Diyos sa inyo, dahil napagpaunlakan niyo po kami na makapagdaos po ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Maitanong ko lang po, Kapitan, ano po ba yung tulong at paano nakatulong yung gawain nating libreng serbisyo sa ating pong mga kababayan ngayong araw sa inyo pong lugar? Yeah, actually, ito'y napakalaking tulong. Unang-una yung free meal at free breakfast ninyo. Halina't mag-almusal tayo, no? A meal with a prayer to start the year ay napakaganda at napakalaking tulong, no? Second, yung free haircut, napakalaking misyon ito sa ating mga kabataan dahil yung ipapagupit nga nila, sabi nyo nga, yung ipapagupit nila ay maging one way or source ng pagpapatipid ngayong araw na to, no? So matutuwa at magagalak yung ating pong mga may bahay sa mga tahanan, yung ating mga kabataan na lilinis yung kanilang mga hairs, no? Gaganda sila, popogi sila at maging maliwalas yung kanilang pag-iisip, no? So sa paglaro pa lang nakatulong na kayo sa unang oras ng unang pagpasok ng taon. So, maraming salamat sa Diyos, no? Maraming salamat po sa Diyos, Kapitan. Kapitan, baka may mensahe po tayo sa ating mga kababayan na wala pa po rito sa ating area. Yeah, sabi ko nga sa ating mga purok leaders, pangunahin na yung mga purok leaders, halina sa Lower Atis Covered Court at tayo magpagupit sa MCGI Cares, no? Really, MCGI Cares to everyone sa Barangay Payatas. Maraming salamat. Yan, salamat po sa Diyos, Kapitan. At maraming salamat po sa Diyos, Kapitan. At yan po ang latest dito. At kasalukuyan at patuloy po tayong nagbibigay ng ating libreng serbisyo dito sa Barangay Payatas. Yan po ang latest. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po minsan pa sa inyong lahat dyan sa Payatas A sa Quezon City sa inyong pakikipagkaisa na tayo po ay maging maliit na kasangkapan
na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Ano man ang kanilang relihiyon, wika, lahi o kulay, tayo po ay sama-sama naman na sa tulong ng Diyos ay magsisikap na makaabot sa mga kapwa-tao natin na nangangailangan ng saklolo. Patnubayan po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Tunghayan naman natin ang kwento ng pagsisikap ng isang binatang pinagsasabay ang pagtatrabaho bilang office staff at paglalako ng tuyo at dilis upang may maipangtustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po pala si David Billy. Nakatira po sa San Jose lang din po. 24 years old po. Dati po, isa po akong promodizer sa mall. Tapos po, may kilala kasi ako dito sa Cavite na niya po ako na baka gusto mo magtinda ng tuyo. Tapos sabi ko, sige po, tinda po ako ng tuyo sa'yo. Bali, tauhan po ako. 15 days lang po ako nagtinda sa kanya. Umalis din ako kasi kumbaga, kunti lang yung sahod ko. Tapos, lumipat po ako, naghanap na akong trabaho. Kaya napunta po ako sa office po. Kasi may experience naman ako sa pagtinda ng tuyo. Tuwing umaga po, 5 p.m. po, maglako na po ako ng tuyo. Ilagay ko yung tuyo ko sa balde, tapos dalhin ko sa palengke po, latag ko lang doon. Tapos mga 7 a.m. din po, uwi na po para mag-prepare, para mag-umpisa na naman sa trabaho po. Tapos, pag 5 p.m., out namin sa duty, sa office. Tapos, balik naman din ako sa paglalako. May may karton na maliit. Tapos na ganun ko, daing dilis tayo po sa mga tindahan. Hanggang 7 ko, tapos uwi na rin ako para mag-repack or mag-repair sa paninda ko. Minsan lang po, minsan umaga, maglako ako. Minsan, pwesto lang. Ganun lang po. Tapos umaga, pwesto na talaga yun. Yung kinikita ko po, minsan araw-araw, minsan 1.5, ganun po. Nakapag-ipon lang po ako ng pera para po makakuha po ako ng motor. Tapos, maka-start po ako sa gusto kong business po. Minsan, may customer talaga na muraot minsan. Yung tuyo ko, 35. Minsan, ginagawan lang 25 po. Kaso, minsan, pagtingin ko sa customer ko po, walang-wala rin. Minsan, binigay ko lang din. Lang po, minsan pinapagbigyan lang po. Hindi naman siya nakakahiya po kasi yung trabaho ko po is marangal din naman po. Hindi po ako mahiya na magtinda ng tuyo kahit kahit sa office pa yan po. Kasi alam ko naman ginagawa ko po na marangal naman po. Minsan naman po, makaranas ka rin ng pagod ka. So, kailangan mo lang din patuloy yung gusto mong pangarap para makapundar ka po or maka-start ka po sa business mo po. Para makatulong po sa pamilya ko po. Makapadala din sa pamilya ko po. Kaya po, malakas po ako ng loob na ipatuloy ko yung ginagawa ko po. Maipayo ko lang sa mga kabataan po, katulad sa akin po, i-practice natin na maging independent po sa sarili natin doon na tumayo tayo sa ating sariling paa at tiwala din sa Diyos na matupad natin ang ating pangarap. Kaya ipagtiwala natin sa Diyos ang ating ginagawa, takipan ng sipag at tiyaga, laban na. Sa ating pong viewpoint, muli nagtanong tayo sa ating mga kababayan upang alamin ang kanilang pananaw sa isang issue. Anong mga bagay ang ginagawa mo para mas mapalapit sa Diyos?
Pakinggan natin ang kanilang mga kasagutan at alamin din natin kung ano naman ang sinasabi po ng banal na kasulatan tungkol dito. Ako na po ang magkukusang magbigay na sa kanya. Kasi sa panalangin po kasi, kumbaga, pag ako'y nakakaramdam ng mga kalungkutan sa buhay, Siguro, yun na din yung way ni Lord para i-redirect ako sa plans niya for me. By appreciating the little things po. Kasi hindi natin alam kung ano yung bukas eh. Sa pamamagitan ng pananalangin araw-araw, para gabayan niya ako sa mga gawa ko na mapatnubayan. Kasi hindi natin alam kung ano yung bukas eh. Kumbaga, nagtitiwala ako sa pamamagitan ng pananalangin. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Kagaya ng Ecclesiastes 12:1 na alalahanin mo yung Panginoon sa araw na yung kabataan bago dumating yung masamang araw. Kumbaga, gamitin mo yung kalakasan mo sa mga gawang mabuti para sa Panginoon. May isang mabuting kapwa po sa tao at gumawa ng mabuti po. Para po maging dapat po sa kanya. Tumulong po sa sa nangangailangan. Halimbawa po, pagka wala pong pagkain yung kapitbahay nyo, ako na po ang magkukusang magbigay na sa kanya. Mahalin po ang magulang, ang mga kapatid, at alagaan po sila ng may kahalong pagmamahal. ngayon kasi naghanap po ako o mag-isa na lang din sa buhay. Kumbaga, umaasa ko sa yun sa panalangin. Kasi sa panalangin po kasi doon po ko nakakaanay. Kumbaga, pag ako'y nakakaramdam ng mga kalungkutan sa buhay, o kaya kung minsan di ko na alam kung paano i-express yung sarili ko, kasi wala nga pong makausap na iba. Kaya sa panalangin ko siya dinudulog. Yung maging mabuting tao eh. Kasi kung paano si Kristo kung paano siya naging halimbawa sa sa sanglibutan, lakaran yun. Based din sa mga sa mga kinalakihan. Since I do journaling po, every night, parang siguro po doon ako nakakapag-reflect ng mga bagay na nangyari sa akin nung mga past few days. Tas siguro po doon ko nare-realize yung mga blessings na binibigay ni Lord na kahit hindi nag-go according to plan yung mga nangyayari. Siguro yun na din yung way ni Lord para i-redirect ako sa plans niya for me. By appreciating the little things po. Personally po kasi, mahilig po talaga akong tumingin sa mga puno or mag-appreciate ng mga nature. Kasi personally, I really love trees and it's a really wonder how I feel love. Nararamdaman ko yung pag-ibig ng Diyos kapag tumitingin ako sa mga puno. I don't know, kapag tumitingin ako sa puno, nakaramdam ako ng peace within me. And sa bawat dampis ng hangin na nararamdaman ko sa mukha ko, nararamdaman ko yung breeze, nararamdaman ko din doon yung pag-ibig ng Diyos na parang sinasabi niya sa akin na God is always there. Alam niyo po yun, by appreciating the little things. We really need to appreciate the little things kasi sa mga maliliit na bagay, di mo siya madalas napapansin, lalo na kapag marami kang isipin at napapalapit din ako sa Diyos sa pamamagitan nun. Ang mga gawain tulad ng pananalangin, pakikinig sa salita ng Diyos, at paglalaan ng oras para sa spiritual reflection ay napatunayang nakatutulong sa emotional regulation at inner peace. Ipinapakita ng research na ang pagkakaroon ng malinaw na spiritual routine ay nagpapalakas ng sense of purpose, resilience, at moral clarity sa buhay ng isang tao. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tunay na paraan para mas mapalapit ang tao sa Diyos? Paano mo matatamo yung pagmamahal ng Diyos? Kung susunod ka sa Kanya, mamahalin mo rin siya.
iibigin niya ako, sabi ni Kristo, tutuparin niya aking salita, iibigin siya ng aking Ama. And with the love of God in you, you are ready to face anything that is going to happen in the future. Kasi sabi ng Biblia, ay sino maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pag mahal ka na ni Kristo, mahal ka na ng Ama dahil sumusunod ka sa Kanya, maihiwalay ka ba ng kapighatian o kahapisan, pag-uusig, kagutom, kahubaran, panganib o tabak? Hindi. Sa lahat ng bagay na ito, higit pa tayo sa mapagtagumpay sa pamamagitan niya sa atin ay umibig. Pakituloy mo sa 38, kapatid na Daniel. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayon, walang possible na makakapaghiwalay sa'yo pagka mahal ka ng Diyos at nagmamahal ka naman sa Diyos. Paano ka mamamahal ng Diyos? Kung mahal mo rin ng Diyos, paano mo naman mamahalin ng Diyos? Kung susunod ka sa Kanyang mga salita. Sa atin pa rin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at makapagpadama ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao sa anumang pagkakataon na ipinahihintulot ng Panginoon. Muli po isang social experiment ang ating isinagawa. Kulang kasi ng 10 piso. Kailangan ko makabot doon 1 litro. Kailangan 1 litro. Kulang kasi. Wala kasi akong pira tayo eh. Ano ba? Hirapan kasi ako nito. Wala akong pira pang tapal. Marami na akong short ngayon. 40 lang to. 40. Kailangan 1 litro. Wala akong importa pang tapal, sir. Paano yan? Kailangan ko kasi 1 litro. Kung pwede lang po. Na. Dami na yan yung kawawa. Ay, gasolina. Init kayo. Naku, kulang yata ang pira ko. 41 lang to. Kailangan ko 1 litro. 1 litro. Magkano po ba 1 litro? Special? Special. Ito tayo. 51. Kulang yata ng 10 piso. Kira na. Oo. Punta na. Isika litro na. Kaya na. Kira na. 70 na ako. Nasa rekreditan. Kabadbaran pa. Kulang. Lakarin ko lang kaya. Kailangan 1 litro. Kulang kasi. Wala kasi akong pira tayo eh. Ano ba? Hirapan kasi ako nito. Wala akong pira pang tapal. Marami na akong short ngayon. Hindi. Wala tayong magagawa. Malaya pa pang ano mo? Malaya pa ng destino ko. Papasok pa daw sa ano. Ingog, ingog. Sa Ingog. Kasi yung baryo pa. Papasok doon. Kailangan ko lang kahit 1 litro. Kahit 1 litro lang. 1 litro. Kaya ko yan ano. 60 na natin. 65. Ako na lang magbayad sa ano.
Kailangan ko sir 1 liter dahil pangingog pa kasi ako. Malayo-layo po, sir. Pang 10 piso yata. Wow. Salamat sa Diyos dahil napakabait nyo. Sige, magkano po? 65. 30, 40, 50. Kulang yata ito. 10 piso more. 50 lang yan? 51. Kailangan ko 1 litro. Okay lang sa'yo? Ang bait mo naman. Ma'am, kulang kasi ako ng... Kailangan ko kasi na 1 litro. Ha? Kailangan 51 na po yung... Kulang lang ng 10 piso. Yung kwarta, 51. 1 liter yung kuhan kayo. Layo, kabadbaran pa siya. Kabadbaran, mga muli? Opo, kasi ano eh. Kailangan ko makapunta sa libing ng nanay ko. Dagay ka yung speed. Ay, ako Ako, maraming salamat sa inyo, ma'am. Napakabait nyo. Balik lang kayo, ma'am. Babalik lang. Babayad ako ng 10 piso. Balik ko. Maliit na bagay. Napakabait nyo naman. Dong, palain kayo ng Diyos. Salamat sa iyo, ha. Babalikan kita kung magkapiran na ako. Brad, maraming salamat po. Salamat sa Diyos. 65. Special na lang. Balikan lang kita pagka magkapiran na ako. Babalik. Abot na yan. Sige po, abot na ito. Maraming salamat po sa inyo. Ito, bilangin mo po. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos. Balikan lang kayo, bayad ako ng 10 piso. Ay, lisod kayo, ma'am. Ang labi nagdanginanganan kag tabang niya. Walay mo tabang sa imuha. Murag nigaan akong tughan nga. Nakatabang tao. Dapat kung makakita sila bisag dili tigulang niya. Nanginanganan og tabang, dapat tabangan nila. Sa gamay nga kantidad o dako ang kantidad. Kwarta ra mo na. Ay, nalooy raw yung ato, ma'am. Kay paningot taon sa gumandos, ma'am. Kaya doon, tinulungan na lang namin. Nabunuhan namin yung mabot yung punto na kami naman din yung maubusan ng gasolina. Mayroon ding tumulong sa amin. Lami po sa feelings kay nakatabang ko. Nabi, time nga magkalisod tayo niya. Lami po sa feeling nga napoy mutabang sa ato aba mo tong di ba sa pugko sa mga anak. Salamat kay tungod sa ay kanang gihimo og instrumento sa Ginoo nga makatabang po ni tatay sa ginagmay ra nga kuan nga amount. Sa gasoline station, ma'am, di talaga na wawala ng mga customer na nagtutulak na lang sa sa motor nila. Tapos maawa naman kami. Kaya meron naman akong pera, ma'am, na sarili ko. Mamaya pag out ko abunuhan ko na lang sa sarili ko pera. Papasalamat ko lang sa Panginoon na dumating ako sa gantong edad, tapos nakakatulong pa ako sa ibang tao, saka may mga tao na papasaya ko. 45 pesos sa mga ganyan ko niya. Magduduha ko sa kalitro, maabot mo Carmen. Ako lang tapal sa kwanta, ako lang sa kalitro lang. Ako lang i-charge ako At least nakatabang taglayang tao. Kaya ang kwarta, lumalabay lang gilagyan. Bakit alam ginato, pagkaumam, bakit alam ginato na. Sweldo alam punta. Bahala, ang Ginoo na yung bahala. Pero kung ano po tatay po na Ginoo ralo ko na yung bahala sa akwa. Pero dito ko na lalipay po siya. Kaya Ginoo ralo ko na bahala na ko.
At muli po, nag-aanyaya tayo sa pagpapatuloy po ng ating isinasagawang pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa day 11 na po tayo mamayang gabi. Alas 7 po yan, Philippine Standard Time. Sana po ay patuloy ninyo kaming mapaunlakan, ating mapag-aralan ang mga katwiran ng banal na kasulatan tungkol sa mga aral ng ating Panginoong Jesucristo na dapat po naman na ating matutunan. Sana po ay mapaunlakan po ninyo kami. Kayo na po ang bahalang magtimbang-timbang at kayo po ang bumasa dun sa mga katwiran na atin pong ibinabahagi naman. At magpasya kung alin ang makabubuti para sa bawat isa sa atin. Huwag nating kalimutan, ingatan po natin palagi ang mabuti at ito ang ating pagsikapan naman na maisa kabuhayan. Ang ating pong segment na Rise and Shine ay inyo pong natutunghayan dito sa ating programang Good Morning Kuya. Every Monday, alas 6 po yan ng umaga. At nagpapatuloy pa rin ang ating mga public services sa ating pong serbisyong bayanihan Monday to Friday. Alas 4 naman po yan ng hapon. Ang ating pong MCGI Charity Center sa Marikina sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City ay naglilingkod sa pamamagitan po ng ating MCGI Clinic every Friday. Tayo po ay may registration ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 po para sa mga libreng serbisyo. Open po ito para sa lahat ng mga kapwa-tao nating nangangailangan. Samantala, ang ating ding MCGI Charity Center sa Quezon City ay bukas naman po yan every Wednesday. Ito po ay nasa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon sa Quezon City. At sana po ay mapuntahan po ninyo kung meron po tayo maipaglilingkod sa inyo. Samantalang ang MCGI Charity Center sa Valenzuela City po naman ay naglilingkod every Monday sa ating mga kapwa-tao. At ongoing po tayo ngayon sa pagkakataong ito sa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Nagpasimula na po tayo ng registration kanina 5 o'clock at tatagal po yan hanggang 9 o'clock in the morning. At bukas po ito para sa lahat ng ating mga kapwa na nangangailangan ng libreng serbisyo. Ano man po ang inyong relihiyon, maaari po kayong magsadya dito po sa ating mga charity center na binubuksan po natin at may mga schedules po tayo. Ang atin pong MCGI Diagnostic Center sa Apalit, Pampanga ay bukas naman po ito Lunes hanggang Biyernes. Maaari din po kayo makapag-avail ng mga libreng serbisyo. Kasama na po ang mga libreng gamot, laboratory at iba't iba pa pong mga serbisyong maaari po nating maipagkaloob sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. At sa darating po na January 12, meron po tayong medical mission din na isasagawa dyan naman sa Barangay Tagumpay sa Orani, Bataan. Loobin po ng Panginoon, magkita-kita po tayo sa dako po na yan. Maraming salamat po at manatili kayo nakaantabay sa pagpapatuloy ng programang Good Morning Kuya. Samantala, kami po ay magpapaalam munang saglit at iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na sa bawat araw at gabi, may gabay at pag-asa tayong mula sa Diyos na pinanghahawakan. Sa kanilang rendition ng awiting Araw-Gabi, narito po ang MCGI Singers para sa ating On a Good Note. Mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong pagantabay sa atin at sa inyong pagsubaybay. Good morning. Pagkabalisa'y di magdadagdag. Buhay na hiram, siyang may hawak. Pagtibayin ng tiwala sa mangliag. Sa kaniyang pangako, siya'y laging tapat. Tayo'y higit kaysa ibon sa langit. Pag-ibig niya sa atin ay di madilim. Huwag
na laging lumapit. Ating pagtagpuin ang tuod at sahig. Araw-gabi tayo'y manalangin, buhay kapalaran ihabilin. Ating pangabat, mga suliranin. Ilagak na lahat sa mamahagin. Laging nakabukas ang kanyang pandinig. Kung dumadaig mga iniibig, hindi ka iiwan kapag nangigipit. Kung manghahawak ng buong higpit, araw-gabi tayo'y manalangin, buhay kapalaran ihabilin. Ating pangamba, mga suliranin. Ilagak na lahat sa Araw-gabi tayo'y manalangin, buhay kapalaran ihabilin. Ating pangamba, mga suliranin. ilagak na lahat sa mamahagin. Tayo ay manalangin, araw-gabi manalangin. Tayo ay manalangin sa Amang mahabagin.